Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos maghain ng reklamong impeachment ang grupong Akbayan, abay biglang naghimutok sa galit itong mga Duterte at sinisisi ang Pangulong Marcos na siya daw ang may utos. Samantalang ang grupong Akbayan ay kilalang kritisismo ng Marcos at Duterte, kasama nga sa naghain ng impeachment si dating Senadora De Lima. At ayon mismo kay Senadora, among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants during the press con in October 18 and the second one in November 2024. Because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust because these are also high crimes, yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Meron din as an article about her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Dagdag pa ng Akbayan, walang makakahadlang sa kanila kahit pa ang pakiusap ng Pangulo na wag na sanang i-impeach itong si Inday dahil ang Akbayan po ay mag-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin, ang loyalty po ng mga kasama natin ng mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Bumuhos naman ng suporta ang ating mga kababayan, lalo na sa social media, saying, dapat lang sa babaeng yan, puro basura ang lumalabas sa bibig ng magtatay na yan. Tama, i-impeach na yan nang hindi magkaroon pa ng pwesto o katungkulan sa gobyerno. Tama yan para manahimik na sila sapagkat galit na ang taong bayan. Samantala, Robin Padilla tinawag na traidor at ang nakikitang plano ng mga Duterte pag na-impeach na si Inday Sara. Yung sinabi niya, kapag na-impeach siya at na-convict siya sa impeachment sa Senado, ay wala na. Pus na siya. Ang ibig sabihin, ang kanyang karera sa politika, at least sa national level, wala na. Pwede, sa Davao. Pero pagdating sa national level, wala na yan. Hindi na siya pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Kasi na-impeach ka na nga, convicted ka na. So wala, tama po yun. Kasi minsan may sinabi yan si Sara, sabi ni Sara, pag na-impeach siya, yan na yung kanyang katapusan. So, yun. Ngayon, may napapansin, kung hindi nyo napapansin, nililigawan si Tulfo ng kampo ng Duterte. Ano ang mga indikasyon yan na nililigawan si Tulfo? Si Robin Padilla, nitong nakaraang araw, tinitira ng mga DDS. Traidor na daw si Revilla o si Padilla sa kampo ng DDS. Sabi ni Robin Padilla, ang mga major contenders sa pagka-presidente sa 2028 ay sina. O yun ha. Ganun yung pagkakasabi ni Robin Padilla. Ang nabanggit niya, si Martin Romualdez, si Tulfo, hindi kasama si Sara. Ano yon? Ganun yung pagkakabanggit ni Padilla. Kaya, ang sumunod na araw, sabi ng mga vloggers ng DDS, saka yung mga trolls, Padilla, nilaglag si Sara, traidor sa mga Duterte. Bakit? Ay kasi nga, sabi ni Padilla, ang mga major na maglalaban sa presidente sa 2028 ay sina Martin Romualdez, Tulfo, Leni Robredo. Yun, ganun ang pagkakasabi niya. Ngayon, nag-react yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, ba't hindi mo pinanggit si Sara? Yan. Ngayon, mukhang naglalaro ang mga DDS, ang kampo ni Duterte, na kapag na-impeach si Sara, itutulak nila si Tulfo para labanan si Romualdez.
Yan yung ano. Yan yung senaryo dyan. Ha? Pero siyempre, si Tulfo naman, si Tulfo wala pa yung desisyon. Wala pa yung desisyon kung saan. Parang pinapaabot sa kanya ng mga Duterte na kung si Sara Duterte ay ma-impeach, hindi na yan pwedeng magpresidente. Willing ang kampo ng Duterte na kunin si Tulfo para lang manalo sila sa 2028, makaganti sila sa Marcos. Kasi nagsabi naman si Sara, katapusan niya na yan. Katapusan niya na yan pag na-impeach siya. Ito namang si Padilla na nadulas. Sabi ni Padilla, ang mga major na maglalaban sa 2028, Martin Romualdez, Tulfo at Leni Robredo. Ngayon, nag-react ang mga DDS. Bakit hindi mo binabanggit si Sara? Ang hindi nakukuha ng iba. Si Padilla, malamang, siyempre, malapit yan sa Duterte. Pag nagkikwentuhan sila sa taas. Yung mga vloggers, hindi nila alam yan. Pero sa taas, nag-iisip sila ng plan B. Paano kung si Sara ay ma-impeach? Ang iniisip nila, ligawan si Tulfo. Si Tulfo naman, kung akong tatanong niyo tungkol kay Tulfo, si Tulfo gusto na niya magpresidente sa 2028. Ang problema niya, wala siyang makinarya. Wala siyang partido. Ngayon, hinihintay ni Tulfo na ligawan siya ng Marcos. Kasi mahina si Romualdez Mahina si Romualdez. Si Martin Romualdez ang gustong kumandidatong presidente, pero wala. Kahit mamigay siya ng ayuda, wala si Martin Romualdez So ang iniisip ng kampo ni Marcos, paano kung si Martin Romualdez ay mahina? Paano yan? Matatalo tayo ng Duterte. Kailangan ang pambato natin matalo ang Duterte. Kaya iniisip din ni Tulfo, pag naghanap ang Marcos ng pangbato, dahil hindi pwede si Romualdez at mahina, kukunin siya ng Marcos. Kasi kung papapiliin si Tulfo kung kanino siya tatakbong presidente, sa kampo ba ng Duterte o kampo ng Marcos, pipiliin ni Tulfo Marcos. Sigurado tayo dyan. Marcos yan. Kaya lang, ang problema naman sa Marcos, ang iniisip nila. Kung kukunin natin si Tulfo, baka naman sa bandang huli, baliktaran tayo. Tulad ng nangyari sa kanila ng Duterte at Marcos. Di ba? Okay, sa panahon ng eleksyon, magkakampi kayo. Tulad ng Duterte at Marcos. Pero nung bandang huli, naglaban yung Marcos at Duterte. Paano kung ganyan din ang mangyari? Nakunin nila si Tulfong pambato, malakas nga. Paano naman pag nanalo, tapos baliktar rin sa kanila? Hindi rin tumagal ang alyansa nila ng Tulfo at Marcos. Kaya ang gusto rin ng Marcos, siyempre, ang kandidato nila, yung malakas, ay talagang kapamilya nila. Romualdez yan. Itong impeachment na to, malaki ang koneksyon nito sa 2028. Ito naman dyan, sabi ni Panelo, sa si Harry Roque, may statement ngayon. Nung isang araw si Panelo, nabasa ko na yan Sabi ni Panelo, ano yan? Yang ginagawa na yan ni PBBM, ano lang yan? Ang totoo, siya ang mastermind ng impeachment na yan. Para kunwari, hindi lumabas na siya nga ang mastermind o nasa likod niyan. Kunwari, nagsasabi siyang, huwag ituloy ang impeachment. Ganon din ang sabi ni Harry Roque. Hindi raw sila naniniwala sa kampo ng Duterte na totoo ang sinasabi ni PBBM na ayaw niya ng impeachment. Drama lang daw yan, sabi ni Harry Roque. Pero, kung totoo yung sinasabi ni Panelo sa ni Roque, na ang totoo naman talaga, gusto naman ni PBBM na ma-impeach si Sara, kaya lang, ayaw niyang lumabas na parang siya ang nasa likod niyan. Kaya siya nagsabing, huwag niyong ituloy ang impeachment. Malalaman natin yan. Kapag itinuloy pa rin yan ng mga kongresista, maaari talaga na yung sinasabi nila Panelo na ang totoo naman talaga, may basbas ang Malacanang na ituloy ang impeachment. Kaya lang, kunwari, naglabas si PBBM ng kanyang statement na huwag ituloy para hindi lumabas na siya ang nasa likod niyan. Parang playing safe. So malalaman natin yan. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Pero sa totoo lang, ang Kamara, sa ilalim dapat ni Martin Romualdez, drama man yan ni PBBM o hindi, kailangan ituloy ng Kamara ang impeachment ni Sara. Yan yun. Bakit? Nakataya ang kredibilidad, integridad ng Kamara sa impeachment na yan. Kayo ang nag-imbestiga. Tapos lumabas sa investigasyon nyo na maraming mga ebidensya, grounds para ma-impeach si Sara. Kayo na rin ang nagsabi, maraming kongresista ang nagsabi niyan, na itong mga ito ay maaaring grounds na for impeachment, sufficient ng grounds. Tapos ngayon, nag-file na ng impeachment ang civil society. Tapos may nag-endorse ng kongresista. Tapos pagdating sa inyo sa Kamara, papatayin ninyo, lalo sa House Justice Committee. Diba? Nakakahiya sila. Mapapahiya kayo dyan, mga kongresista. Sayang,
Saludo na sa inyo sa ginawa ninyong investigation sa Quadcom, sa House Committee on Justice and Public Accountability, ay House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang ganda na ng imahen nyo. Yung mga ebidensyang ginamit yan sa impeachment na yan, complaint, galing sa inyo. O, tapos ngayon, hindi nyo susuporta ng impeachment, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. O, kapag sinunod nyo ang order ng presidente, lalabas niyan, hawak kayo ng presidente. Wala kayong sariling paninindigan. Di ba? Samantala, kung itutuloy nyo ang impeachment, sasaludo sa inyo ang tao. Ibig sabihin, magaling talaga ang mga kongresista ngayon. May sariling paninindigan. Hindi naman nila kailangan makipag-away sa presidente. At saka sa tingin ko naman, si PBBM, kapag itinloy yan ng Kamara, irerespeto naman yan ni PBBM. Di ba? Irerespeto niya yan. Kaya ito na yung pagkakataon na tumampok ang Kamara. Ito na yung pagkakataon na ang Kamara ay makita na talagang independent ang Kamara. Kapag hindi nila sinuportahan ng impeachment sa Kamara, lalabas rubber stamp sila.